105 mga kapatid, ang salita mo'y liwanag o ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas mga kapatid. Yun ang sabi ng salita ng ating Panginoon na dati ang buhay ni Sister Merly mga kapatid na napakadilim ng kanyang nakaraan dahil sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Hindi niya naunawaan ang mga kanyang nararanasan dahil hindi pa niya nakilala ang ating Panginoon. Ngunit salamat sa ating Panginoon mga kapatid na sabi nga ng kanyang mga salita na ito'y ilaw, hallelujah, at liwanag sa ating mga daanan mga kapatid. Na sa dati tayo kapag tayo'y nandito sa mundo mga kapatid, ang mundong ito na puno ng kadiliman at hindi natin alam kung ano yung patutunguhan natin, hindi natin alam, hallelujah, ang mga pangyayari sa ating mga buhay. Ngunit nandyan ang salita ng ating Panginoon na aming ipinapangaral sa inyo ngayon na ito'y magbibigay liwanag sa bawat isa sa atin. Ito'y magbibigay buhay sa bawat isa sa atin mga kapatid. At ito'y magbabago sa ating mga buhay sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon na tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, O Lord God, upang kami ay makapakinig ng iyong mga salita, O Lord. At kami, Panginoon, ay patuloy, O God, na makikinig sa mga salita mo na ito'y magbibigay pag-asa sa bawat isa sa amin. Gamitin mo ang iyong lingkod, O Lord God, na magbahagi ng mga salita mo ngayon, O Lord. Ikaw mag-anoint, ikaw patuloy, O God, hallelujah, na kumilos sa lugar na ito, Panginoon. At ikaw lamang, O God, ang merong magagawa sa aming mga buhay. Salamat sa kabutihan mo. Sa iyo namin ibabalik ang lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. At sa hapong ito mga kapatid, kami po nagpapasalamat sa bawat isa na nagbibigay ng pagkakataon sa amin mga kapatid na makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah. At kahapon, ating napakinggan ng salita ng ating Panginoon na tayo maliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. At isang bagay sa ating mga buhay na tayo'y naliligtas dahil sa habag, sa pag-ibig ng ating Panginoon sa ating mga buhay. At ngayon mga kapatid, pag-uusapan natin, hallelujah, ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah, katulad nga ng sinabi ng ating kapatid kanina na kapag tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon, makamta natin ang kaligtasan mga kapatid. Hallelujah, na ibinigay ng ating Panginoon sa ating mga buhay. At sabi nga, ano po ba ang pananampalataya mga kapatid? Ano ba yung pananampalataya? Hallelujah, ang pananampalataya, ito yung naniniwala ka kahit hindi mo nakikita mga kapatid. Ito yung nananampalataya ka na hindi mo nakikita ang isang bagay, di ba? Naniniwala tayo na merong hangin mga kapatid dahil naramdaman natin siya. Pero hindi natin siya nakikita na merong hangin. Ganon yung pananampalataya mga kapatid. Hindi natin nakikita ang ating Panginoon pero naniniwala tayo na merong Diyos. Hallelujah. Hindi natin siya nakikita pero nararamdaman natin ang kanyang pagkilos mga kapatid. Nararamdaman natin na merong Diyos, hallelujah, na magbabago sa ating mga buhay sa mundong ito mga kapatid. Hallelujah. Kaya kailangan natin pananampalatayanan ang salita ng ating Panginoon. Kailangan nating tanggapin ang biyaya ng ating Panginoon at sumasampalataya sa kanyang pangalan mga kapatid. Hallelujah. At ngayon, hallelujah, hayaan natin ang ating Panginoon na siyang kumikilos sa ating mga buhay mga kapatid, mga kaibigan. Hallelujah. Ano pa ba? Hallelujah. Ano po ba ang kaibahan ng pananampalataya mga kapatid at paniniwala? Mayroong dalawang bagay, hallelujah, na kaiba mga kapatid. Ang pananampalataya ay naniniwala ka kahit hindi mo ito nakikita. Ang paniniwala mga kapatid, naniniwala ka dahil meron kang nakikitang pruweba. Meron kang nakikita na nangyayari mga kapatid, kaya ka naniniwala. Halimbawa sa akin dito mga kapatid, merong isang tao na nagsasabi, nakakita sa akin na yung tao na yan nangangaral ng salita ng Panginoon. Pero yung sinabihan mo na tao, hallelujah, hindi nakakita sa akin na ako'y nangangaral ng salita ng ating Panginoon, imposibleng maniniwala siya sa iyo agad mga kapatid. Hallelujah, siya maniniwala lamang kapag siya ay nakakita na ako talaga ay nangangaral ng salita ng Panginoon. At sabi nga ng Hebrews 11:6 mga kapatid, at kung walang pananampalataya ay maaaring hindi magiging
kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Hindi kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagabigay ganti sa mga sumasampalataya sa ating Panginoon at sa nagsisihanap sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kailangan natin kapag tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon, kapag tayo mayroong pananampalataya sa ating buhay na Diyos, mga kapatid, sabi ng salita ng ating Panginoon, tayo ay nagbibigay kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Pero kung tayo ay walang pananampalataya sa ating buhay na Diyos at sa Kanyang salita ay hindi tayo nagbibigay kalulugod sa harapan ng ating Panginoon. Hindi kinakalugdan ng Panginoon ang mga tao, hallelujah, na hindi sumasampalataya at hindi naniniwala sa Diyos na nagbibigay buhay sa atin, yung Diyos na naglikha sa atin, yung Diyos, mga kapatid, hallelujah, na nandito sa ating kalagitnaan ngayon, mga kapatid. Praise God. Ano ba ang dulot ng pananampalataya? At sabi ng Ephesians 2:8, mga kapatid, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng ating Panginoon. Nung ipinangaral natin kahapon, ay biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid. At kailangan din natin na kapag ang biyaya ng ating Panginoon, samahan natin ng pananampalataya upang tayo, hallelujah, ay magkaroon ng kaligtasan. Ito'y magliligtas sa ating mga buhay. Hallelujah. At ito'y nagliligtas sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na sumasampalataya sa ating Panginoon. Praise God. Sa buhay, mga kapatid, ni Noah, nabanggit ni Sister Merly kanina, na sa buhay ni Noah, dahil sa mga tao na yung kasalanan na nagawa ng tao sa harapan ng ating Panginoon, yung mga ginagawa ng tao ay mabot na sa kaharian ng ating Panginoon, mga kapatid. Dahil wala na silang oras sa ating Diyos, wala na silang panahon na paglingkuran ng ating Panginoon, wala na silang panahon na manalangin sa ating Diyos, kausapin ng ating Panginoon, wala na silang panahon na makinig sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ay ang ating Panginoon ay nalulungkot sa mga tao dahil sila ay wala nang pakialam sa kanilang mga sarili. Hallelujah. Napabayaan nila ang kanilang mga kaluluwa, mga kapatid. At sinabi ng ating Panginoon na dahil sa kasamaan ng mundo ay lilipulin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng isang baha, mga kapatid. Isang malaking baha. Praise God. At nabanggit kanina na ang naligtas lamang yung mga tao. Hallelujah. Yung pamilya ni Noah, mga kapatid, na nandun, pumasok sa loob ng arka na ginawa, mga kapatid. Hallelujah. Si Noah ay inutusan ng ating Panginoon na gumawa ng arka upang sila ay maligtas sa pamamagitan ng paglilipol sa mundong ito, mga kapatid. Hallelujah. Kung si Noah ay hindi nananampalataya na ang ating Panginoon ay magpadala ng malaking baha, hallelujah, ang mangyayari sa kanyang buhay ay masama siya doon, mga kapatid, sa nangamatay o nangapatay, hallelujah, sa malaking baha na dumating sa mundong ito, mga kapatid. Kung hindi siya sumunod sa salita ng ating Panginoon, kung hindi siya nag-obey sa inutos ng ating Panginoon na, Noah, gumawa ka ng arka dahil dumating, may paparating na malaking baha, hallelujah, malaking lunok, at lahat ng gumagapang na may buhay dito sa lupa ay mamamatay sa pamamagitan ng tubig, mga kapatid. Praise God. Ganon yung sinabi ng ating Panginoon at sumunod si Noah sa inutos ng ating Panginoon dahil siya ay sumasampalataya na mangyayari yung bagay na sinabi ng ating Panginoon sa kanyang buhay, na ito'y mangyayari na dumating ang isang baha, mga kapatid. Hallelujah, siya ay naligtas at ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, ang kanyang 3 anak at asawa ng kanyang 3 anak, mga kapatid, at ang kanyang isang asawa. Yun lamang sila ang naliligtas dahil sila ay sumunod sa salita ng ating Panginoon. At ganun din sa bawat isa sa atin, nga kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon, sumunod tayo sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, at ginawa natin ang kalooban ng ating Panginoon, ay maliligtas tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. At sinasampalataya natin ang salita ng ating Panginoon. Sabi nga sa Luke 17:26, mga kapatid, to 30. At kung paano
ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ganon din ang mangyayari sa ating kapanahunan, mga kapatid. Sabi sa 27, sila ay nagsisikain, sila ay nagsisiinom, sila ay nangag-aasawa, at sila ay pagpaasawa, mga kapatid, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Hallelujah. Sabi nga ng salita ng ating Panginoon na ang mga tao ay busy lang sa kanilang mga ginagawa, mga kapatid. Hallelujah. Na busy lang sa kanilang mga sariling buhay, sa kanilang mga ginagawa sa araw-araw, sa kanilang mga sarili. Na busy lang sila sa kanilang pangangailangan, mga kapatid, sa kanilang mga ginagawa, at wala na silang pakialam sa ating Panginoon. Wala na silang pakialam sa kanilang mga kaluluwa. At ang nangyayari sa kanilang mga buhay dahil nakalimutan nila ang ating Panginoon at hindi nila pinapakinggan ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, si Noah ay nangangaral ng katuwiran sa kanilang mga buhay na dapat sila ay maglingkod sa ating Panginoon. Si Noah, hallelujah, ay ginamit ng ating Panginoon na mangaral sa mga tao upang sila ay magbalik loob sa ating Panginoon. Pero hindi nila pinapakinggan ang ating Panginoon. Kaya ang nangyayari sa kanilang mga buhay, sila ay napahamak, mga kapatid. At ganun din sa buhay natin, na kapag hindi tayo makikinig sa salita ng ating Panginoon, hindi natin sinusunod ang salita ng ating Panginoon, hindi natin tinatanggap ang kaligtasan na sinasabi ng banal na aklat, mga kapatid, ay magiging mapahamak ang ating mga buhay. Kaya kami naririto, hallelujah, dahil gusto ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya kami naririto, ginamit ng ating Panginoon, dahil gusto ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay makasama sa pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid. At yun ang nais ng ating Panginoon sa ating mga buhay, na hindi tayo mapahamak, dahil ang impyerno na ginawa ng ating Panginoon ay hindi para sa tao, kundi sa mga demonyo, mga kapatid. Hallelujah. Na nagrebelde sa ating Panginoon. Kaya sa bawat isa sa atin, huwag nating sayangin ang pagkakataon na ibinigay ng Panginoon sa atin. Merong kaligtasan na ipinapangaral, hallelujah, sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Praise God. Kaya ang bawat isa sa atin, kung hindi natin sinusunod, hindi natin pinanampalatayanan ang salita ng ating Panginoon, ay hindi tayo magkaroon, mga kapatid, ng kaligtasan sa ating mga buhay. At sabi nga ng salita ng Panginoon na hindi tayo nagbibigay ng kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon kapag tayo ay walang pananampalataya sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. At katulad sa buhay ni Lot, mga kapatid, sabi ng salita ng ating Panginoon na gayon din naman kung paano nangyari mga kaarawan ni Lot, sa mga kaarawan ni Lot, sila yan nagsisikain, sila nagsisinom, sila ay nagsisibili, at sila ay nangagbibili, sila ay nangagtatanim, sila ay nangagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umuulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat, mga kapatid. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag, mga kapatid. Yun ang sabi ng salita ng ating Panginoon. At yung sinabi ni Sister Merly kanina, na lilipulin ng ating Panginoon ang mundong ito, hindi sa pamamagitan ng tubig, bagkus, mga kapatid, sa kalayo na ulan ng apoy, mga kapatid. Hallelujah. At may kasama at asupre, mga kapatid. Praise God. Gusto ba natin na mapangyari yun sa ating mga buhay? Gusto ba natin na dun tayo, hallelujah, sa dagat-dagatang apoy? Sa panahon pa lang ngayon, mga kapatid, sa ating mga buhay, nagre-reklamo na tayo dahil sa grabing init. Hindi na natin maintindihan ang panahon. How much more kapag tayo ay nandun na sa impyerno, mga kapatid. Hallelujah. Napakainit doon. At hindi na tayo makatakas doon, mga kapatid, habang buhay. Hallelujah, yung kaluluwa natin lumalangoy sa kalayo. At ang bawat isa sa atin, kahit, hallelujah, kahit bata, tatanungin natin, gusto natin pumunta sa langit dahil maganda sa langit, mga kapatid. Hallelujah, doon hindi tayo, hallelujah, hindi tayo masasaktan. Doon, mga kapatid, puro kasayahan ang nasa ating mga buhay. Hallelujah, dahil tayo
ay maglilingkod, magpupuri lamang sa ating Panginoon. Pero dito sa lupa, mga kapatid, hallelujah, dito sa impyerno, hallelujah, ay puro sakit lamang ang ating mararanasan sa ating mga buhay. At ito'y, hallelujah, habang buhay nating mararanasan. Praise God. Kaya sa bawat isa sa atin, pananampalatayanan natin ang salita ng ating Panginoon. Tanggapin natin ang Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng kanyang, hallelujah, ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, at paglingkuran ng ating Panginoon, hallelujah, sa ating mga buhay. Praise God. Gusto ng ating Panginoon na iligtas ang bawat isa. Gusto ng Diyos na tayo'y mapunta sa kanyang kaharian. Hallelujah. At huwag nating hayaan, mga kapatid, na tayo'y mapunta doon. Hallelujah. Sa dagat-dagatang apoy. Praise God. Ang sumasampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid, ay maliligtas. Pero yung hindi sumasampalataya sa ating Panginoon at hindi magtitiwala sa ating Panginoon, hallelujah, ay kapahamakan ang mangyayari sa ating mga buhay. Pangatlo, mga kapatid, ano ang layunin ng pananampalataya? Bakit kailangan ito taglayin ng tao? Bakit kailangan natin na taglayin ang pananampalataya sa ating Panginoon? Sabi nga ng 1 Peter 1:9, mga kapatid, na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagligtas ng inyong mga kaluluwa, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng salita ng ating Panginoon, ng inyong mga kaluluwa. Hallelujah. Sa pamamagitan ng pagtanggap natin, mga kapatid, sa layunin ng ating pananampalataya, sabi ng salita ng ating Panginoon, na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Ito'y na magliligtas sa ating kaluluwa, mga kapatid, yung pananampalataya. Ito yung layunin sa ating mga buhay. Hallelujah. Na kapag tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon, maliligtas ang ating kaluluwa, mga kapatid. Na kung tayo ay naglalakad na patungo doon sa kapahamakan, hallelujah, kapag tayo sumasampalataya sa ating Panginoon, ay mababago ang ating mga buhay, mga kapatid, at mapunta tayo doon, hallelujah, sa buhay na kaginawaan, mga kapatid. Pang-apat, ano ang mangyayari sa mga sumasampalataya sa ating Panginoon? Hallelujah. Ang sumasampalataya, sabi ng Mark 16:16, mga kapatid, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Yun ang sabi ng banal na aklat, mga kapatid, na ang sumasampalataya sa ating Panginoon at ang mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya, mga kapatid, ay mapapahamak. Kapahamakan ang ating mapupuntahan kapag hindi tayo maniniwala sa salita ng ating Panginoon. Kapag hindi natin sinusunod ang salita ng ating Panginoon, siguradong kapahamakan ang ating paruruunan sa ating mga buhay. Ngunit kapag tayo, hallelujah, ay maniniwala sa Diyos, tayo ay maniniwala sa salita ng ating Panginoon, ililigtas tayo ng ating buhay na Diyos, mga kapatid. Hallelujah, sa ating mga buhay. Daw kung ang buhay natin ngayon ay nasa kadiliman, hallelujah, kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon, bibigyan ng Panginoon ng liwanag ang ating mga buhay. Praise God, hallelujah. Ano ang pananampalataya na buhay, mga kapatid? Ano ba yung pananampalataya na buhay? Sabi ng salita ng ating Panginoon sa James 2:20, datapwat ibig mo baga nga malalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang gawa ay baog o patay, mga kapatid. Na kapag tayo ay nananampalataya pero wala naman tayong ginagawa sa ating Panginoon, mga kapatid, nananampalataya tayo na merong Diyos, nananampalataya tayo na may magliligtas na Diyos, pero hindi naman tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi naman tayo, hallelujah, sumamba sa Diyos. Hindi naman natin ibinigay ang ating sarili sa ating Panginoon. Hallelujah, patay ang ating pananampalataya, mga kapatid. Kaya sa bawat isa sa atin na naririto sa hapong ito, hallelujah, ay kapag tayo sumasampalataya sa ating Panginoon,
dapat samahan natin ang ating gawa, mga kapatid. Ipakita natin na totoo tayong nananampalataya sa ating Panginoon. Ipakita natin, haleluya, na mahal natin ang ating Panginoon. Ipakita natin, haleluya, na totoo tayo na naglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Totoo tayo na nakikinig sa salita ng ating Panginoon. Dahil ang totoong nakikinig, mga kapatid, sumusunod sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang nakikinig sa Diyos, nakikinig sa Kanyang mga salita, ay ginagawa kung ano yung inuutos ng ating Panginoon. Praise God. Kaya sa bawat isa sa atin, hallelujah, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Malapit na. Babalik ang ating buhay na Diyos, mga kapatid, at ang kukunin ng ating Panginoon, yung mga taong sumusunod sa Kanya, yung mga taong sumasampalataya sa Kanya, yung mga taong naglilingkod sa Kanya, mga kapatid. Nawa na makasama namin kayo, magkasama tayo, hallelujah, na maglilingkod sa ating Panginoon at magkasama tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid. At yun ang nais ng aming mga puso, yun ang nais ng ating Panginoon, na magsama-sama tayo, hallelujah, na pupunta sa Kanyang kaharian, mga kapatid, at masilayan natin ang mukha ng ating Panginoon. Praise God, at salamat sa bawat isa sa atin sa hapong ito na nakikinig at nagbibigay oras upang pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Nawa na hindi ito yung last, hallelujah, na mapakinggan ninyo ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, at marami pang pagkakataon, hallelujah, habang merong lakas tayo, habang meron tayong buhay, bibigyan natin ng oras ang ating Panginoon. Bibigyan natin ng pagkakataon ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Sabi nga kahapon, mga kapatid, hindi namin dinadala ang aming relihiyon dito, kundi dinadala namin ang pangalan ng ating Panginoon na siyang magliligtas sa ating mga buhay. Hallelujah, siyang magbabago sa ating mga buhay. Yung Diyos na aming pinaglilingkuran, hallelujah, ay nagliligtas. Yung Diyos na ating paglilingkuran, hallelujah, ay nagbibigay buhay, nagbibigay kagalingan sa karamdaman. Praise God. Hallelujah, nagpapala sa mga taong naniniwala sa Kanya, mga kapatid. Praise God. Kaya sa hapong ito, salamat sa bawat isa na nakikinig sa salita ng ating Panginoon at pagpapalain po kayo ng ating buhay na Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At salamat kung meron po kayong mga prayer request, hallelujah, na gustong ipanalangin, mga kapatid, mga karamdaman.